dear beloved, Boss Mike Cervera. Panahahatulan, pwede nang i-freeze ang assets o ari-arian Nako. ng isang nililitis ng International Criminal Court. Patay, yari ang mga bank accounts ni Duterte na bilyon-bilyon. Yari mga kababayan. Oh, pakinggan ninyo ha, mga ka-DDS. Yari, baka wala na tayong sweldo niyan. Wait lang. Ito na. Pakinggan ninyo. Kahit hindi pa nahahatulan, pwede nang i-freeze ang assets o ari-arian ng isang nililitis ng International Criminal Court. Kita nyo, pwede nang i-freeze. Yari ang mga bank accounts ni Duterte, bilyon-bilyon ang laman. Tuloy. Para matiyak na may pambayad na danyos para sa mga biktima. Nako, yun naman pala, ipiprease para may may danyos. Yung pagka natalo siya, sa korte, mga kababay, sa ICC, yung pera ng lahat yan, ibabayad. Saan? Sa mga biktima. Nako, mga kababayan, delikado. Mauubos, mga kababayan. Tirang bala. Oo nga, bawal fake news. Di man ako nagpe-fake news dito. Tuloy. Bagamat may komplikasyon ito sa mga bansang hindi na miyembro ng ICC, Nako, may legal na paraan ayon sa Malacanang para ipatupad ang freeze order. Nako, may legal daw na paraan. Nako, sabi ng Malacanang. Talagang etong Malacanang, mga kababayan. Oo, inaapi si Digong. Inaapi po si Digong. Biruin ninyo, pinakulong na nga. Weak leader, bangag. Pinakulong mo na nga si Digong eh. Weak leader, bangag. Tapos ngayon, makikipagtulungan ka pa para ma-freeze lahat yung mga ari-arian niya. Bangag, weak leader. Ganun yung mga DDS, di ba? Iyakan kayo rito. Nakatutok si Ian Cruz. In principle, it is the person declared guilty who has to compensate for his or her responsibility in the commission of the crimes. Responsibilidad ho yun, mga kababayan. Responsibilidad na kailangan secure na may makuha itong mga biktima. Dahil ang isang nahatulang guilty ng International Criminal Court o ICC ang responsableng magbayad sa mga biktima. Kahit gumugulong pa lang ang kanyang kaso, ay mahakbang ng i-freeze ang asset o ari-arian ng isang suspect. Base sa website ng ICC, ang Office of the Prosecutor o OTP ang kakalap ng financial information ng isang suspect sa simula pa lang ng pagdinig. Naku, madali lang hanapin yan. Napakadali lang hanapin yan. Bubungkalin na naman yung ilalim ng lupa ng KOGC. Papasukin na naman yung mga tunnel doon, mga kababayan. Matatagpuan at tatambad ang mga ginto, dollar at pera na nakaimbak. Yari na naman, magkakagulo na naman sa Davao. Tore, pasok! Ako! Magnini na tayo sa KOGC. Dalhin natin yung mga nasa Benguet, Baguio na mga minero. Dalhin natin sa KOGC. Oo, magagaling yun, maghanap ng ginto. Ito na, mga kababayan, pasok. Kapag naglabas ng warrant of arrest o summons to appear, maaaring maglabas ng request para sa identification, tracing at freezing ng property at assets ng suspect. Kita nyo, mga kababayan, lahat gagawin. Tracing, naku, mga kababayan, ang dali lang yan. Sa totoo lang, napakadali lang yan. Kahit ilagay nyo pa sa ibang pangalan, tandaan nyo, nung araw may Jose Pidal. Abay, na-trace pa rin nila. Ngayon, mga kababayan, saan nyo ba pinangalan? Kay Dodong Hukay? Kay Dodong Bangkay? Kay Dodong Kuryente? Kay Dodong Bayawak? Ay, kahit ano pang pangalan, ipangalan nyo dyan. Yayariin yan.
Ang registry naman o yung gumagawa ng non-judicial functions ng ICC ang responsable para mahanap at ma-recover ang asset ng nililitis at magre-request ng tulong sa mga estado at intergovernmental organizations para mabawi yan. Pero may komplikasyon kapag hindi saklaw ng Rome Statute ang bansa kung saan ire-request ang pag-freeze ng asset ng akusado. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, isa sa 5 Pilipinong abogado sa list of counsel ng ICC. These assets, when it's in the Philippines, it needs the cooperation ng Philippine domestic authorities. If it's outside, kung hindi yan non-state party, hindi yan obligated to cooperate under the Rome Statute. Pero kung may political will umano ang gobyerno, Yan! Political will! Paano kung may political will ang gobyerno? Papayagan at tutulong yan. Iiyak na naman sila. Kami. Sasabihin na naman namin mga DDS. Walang iya ka pa nga. Kinulong mo na nga si Digong. Tapos ngayon pati yung mga pera. Paano pa kami sisweldo? Ay, mag-iiyakan. Tuloy. may legal na paraan pa rin para maipatupad ang freeze order kung hingin ng ICC. Kita nyo, may legal na paraan pa rin. Attorney Claire, pasok. Paborito ni Libayan to. Libayan, huwag ka na makisakay kay Attorney Claire. Kikisakay ka lang eh. Oh, sikat na si Attorney Claire, ano? Naging spokesperson ng Malacanang. Tapos ikaw, nagbablog pa rin. Di ba nakakainggit yun? Sa totoo lang, nakakainggit talaga yun. Oh, diruin mo, dati lang kasama, nagbablog sila pare-pareha. Tapos makikita, si Attorney Claire, spokesperson na Malacanang. Tapos siya nagbablog pa rin. Hirap pa rin pagtanggol si Magalong. Oh, di ba? Di ba? Nakakahiya yun. Di ba? Joke ko lang uli yun. Huwag kang mapipikon. Di ba? Joke. Talay. Sabi ng palasyo, Kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLAC kung kinakailangan po. Nako mga kababayan, makikipagtulungan talaga. Makikipagtulungan ang pamalaan para ma-freeze ang mga ari-arian. Paano na kaya ang pang-maintenance ni Kitty? Paano na kaya si Ipe? Boss Mike, bakit si Ipe? Baka kasi umaasa kay Hanilet. Kasi nachichismis eh. Di ba mga kababayan? Nachichismis eh. Talagang. hindi ba ito nangangahulugan ng pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC? Kaya nga po ibabato natin sa AMLAC. But AMLAC is Nyo, ibabato daw sa AMLAC. Nung hinuli si Digong, ibinato sa Interpol. Ngayon naman, ang paliwanag ng Malacanang, kaya nga po, ibabato natin sa AMLAC. Ay, mayroon akong naaamoy na may malaking mangyayari na hindi magugustuhan ng mga kapwa ko DDS. Parang na-post ko yata yan. Sabi ko, may mangyayaring hindi magugustuhan ng mga DDS. Nabasa mo ba yun, Jojo Chavez? Ay, ito na, pasok. under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLAC walang sinisino. Yes, walang sinisino. Kahit sino ka pa, kahit DDS pa tayo, di daw tayo sisinuin, no? Kawawa naman tayo, ano? meron. Sabi ko sa inyo nauuna akong nakakaalam ng issue nila Tuloy. So kung kinakailangan po, para po mabigyan ng reparation damages kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. Git naman ni dating Chief Maliwanag. Kung kinakailangan at kailangan ibigay ang hustisya sa mga biktima, iba bakit naman hindi? Ganun yun. Kaya ito na mga kababayan. Pag dumating yan, mag-iiyakan na naman.
Mag-iiyakan na naman kami, mga DDS. Wala na nga si Digong, wala pang sweldo. Ay, nako, ayoko na. Iiyak ako, walang sweldo. Diba? Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, maliban sa walang legal na basihan para sa freeze order, wala rin daw ipi-freeze dahil mahirap ang dating Pangulo. Mahirap ba yun? Mahirap ba yun? Merong yung anak, mga kababayan, naka-Hermes bag, pa-travel, walang trabaho. Mahirap ba yun ang tawag doon? Mahirap ba tawag doon siya? Travel lang, walang trabaho, di ba? Pa-party lang. Parang nag-enjoy pa nga nung nawala yung tatay. Wala na yung tatay ko. Mas marami kong pera ngayon. Di ba? May trabaho, wala. Party lang, oh. Mahirap na tawag doon. Ako. Huling SALN na inilabas sa publiko noong 2017 may net worth na mahigit 28 million pesos ang dating Pangulo. Nako, maniwala kayo dyan. Paano naman yung golf course sa likod? Paano yung mga nakatago? Paano pa yung iba? Maniwala kayo dyan, mga kababayan. Kita nyo naman yung mga lumalabas na pera. Hindi na isinapubliko ang mga huling SALN niya. Ayon naman sa ICC, madalas sa lawak ng naganap na krimen, hindi sapat ang mga nababawing asset ng akusado. Pero may trust fund naman daw ang korte na maaring gamitin para sa iba't ibang anyo ng suporta para sa mga biktima. Nako, yun naman pala eh. So, protektado yung mga biktima. Sorry tayo, mga ka-DDS. Mukhang hindi na tayo hindi na tayo obra. Hindi na rin obra si Digong na mabayaran natin sila. Yari na yung plano ko. Di na lang ako pupunta ng Netherlands. Wala naman palang mangyayari. Hindi na ako pwede maging middleman. Our beloved Boss Mike.